The Senate Finance Committee continues its hearing on the proposed 2026 budget. Let's get the latest from mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, what's happening? Good morning sa inyo. Simula pa lang nung ikalawang budget briefing dito sa Senado na pinungunahan ng Senate Committee on Finance kung saan ibinahagi ng Department of Budget and Management na itong 2026 National Expenditures Program amounting to 6.793 trillion ay nakaangkla doon sa huling sona ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat ipaprioritize nito ang human capital development. And so far sa mga naipipresenta, yung priority sectors dito kabilang ang social services amounting to 2.324 trillion pesos, para naman sa healthcare 331.4 billion, and for the social security welfare development is 295.8 billion pesos. Pero kanina bago magsimula itong kanilang budget briefing, nakausap din natin si Department of Finance Secretary Ralph G. Recto at ibinahagi niya na itong mga issue na umiikot sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa ay maaaring maapektuhan daw talaga ang investor confidence. Kaya nais nila na sa pamamagitan daw nitong budget briefing, sa isasagawang investigation, lalong-lalo na raw ng independent commission na binubuo ng ehekutibo ngayon, ay sana na raw matuldukan ang mga ito. And so far, kini-question ng ilang mga senador sa komite, itong tinanong nila sa DBM kung paano nga ba nagkakaroon ng insertion na doon sa budget. Ang sinabi naman dito ni DBM Secretary Amina Pangandaman is nakausap niya na actually raw si bagong appointed DPWH Secretary Vince Dizon para raw silipin kung ano nga bang computation ang ginagawa ng DPWH para raw maipasok ang mga ito. And so far, ang tinatalakay nila ngayon is ano raw yung dapat gawin kung sakaling tatanggalin sa NEP or doon sa budget yung makikita nilang pare-parehong project na pare-pareho rin yung budget allocation. Kasi naibahagi din ni Chairman ni Senate Committee Chairman Sherwin Gatchalian na ayaw niya pang i-mention in specific pero nakita na raw nila o naobserbahan nila na may mga project daw na nakalista dito sa NEP na pare-pareho daw yung amount o kaya naman daw may nakalista raw na projects na tapos na noong 2025 pero nakalista pa rin for the 2026 budget. So ito yung kailangan daw nilang silipin at tugisin sa mga susunod na linggo. Balik sa inyo. Oo, kasi 'di ba Merimon, dapat kasi sa side pa lang ng DBM natanggal na nila yung pagbubuo ng NEP para doon sa mga supposedly mga dubious flood control projects hindi na umabot sa ganito. So nakikita rin ba nila yung kumbaga yung pagkakamali nila in that area? Ang nasabi dito ni Secretary Pangandaman is tinitingnan daw nila ngayon, mas binubusisi nila itong pagkakabuo nga ng NEP. And so far, ayaw pa nilang magsabi dahil maaga pa nga raw masyado dahil ngayon nga mas naging mainit yung issue tungkol dito. Pero may mangilan-ngilan ng mga senador ang nagpapahiwatig muli ng kanilang mungkahi. Halimbawa sa Senator Bam Aquino, sinabi niya na itong 270 billion pesos na allotted budget supposedly for flood control projects, kung hindi raw talaga ito magagamit para lalo-lalo na sa flood-prone areas, sana tanggalin na lang daw, masasuggest raw, buwagin na lang ito at gamitin na lang daw sa ibang mga sektor, tulad na lang daw sa education kung saan matutulungan daw nitong budget na to mapondohan yung kakulangan sa classroom, subsidies para sa mga guro, and yung iba pang mga issue na kinakaharap ng iba pang mga sektor. Angela. Kasi if I'm not mistaken also, sinasabi nila dito sa NEP na to, may mga flood control projects na sinubmit ang DPWH na supposedly tapos na, completed projects na. At nalaman nila yan through Congressman Marcy Teodoro, doon sa sinusoli niya yung budget kasi sabi niya, itong mga areas na to, tapos na to. Binigyan siya ulit. Oo, 'di ba? Ano ang paliwanag ng DPWH diyan? Diba? So far, Angela, actually kasabay din yan, nilaunch na rin kahapon ng Senado yung kanilang budget transparency portal. And accessible na dito simula kahapon until sa mga susunod na taon na rin, lahat ng mga dokumento, budget briefings, mga transcripts, even yung mga live stream ng lahat ng may kinalaman patungkol dito sa national budget. Kasi nga nasabi nga rin na Senator Sherwin, nakita na nga nila, may mga nakalista raw na supposedly completed projects na taong 2025 pero nakalagay pa rin for the 2026 budget. So plano rin nila na mapasimple yung pagpepresenta rin itong mga datos sa publiko sa pamamagitan din daw yan doon sa kanilang efforts for transparency. Balik sa inyo. All right, thank you. That was mobile journalist Merimon Reyes reporting live from the Senate.